Heto na mga idol, tuluyan na nga binitawan ng Memphis Grizzlies ang kanilang star player na si Ja Morant at napunta na ito sa Portland Trail Blazers. Nakuha ng Portland si Morant kapalit lamang ni Jeremy Grant at Chris Murray. Dahil sa patuloy na pagbaba ng trade value ni Ja, bunsod ng mga naging injuries at pagbaba ng kanyang production, kahit isang draft pick ay walang isinama ang Memphis sa deal na ito mga idol. Sa kanyang paglipat sa Portland, makakasama niya sina Damian Lillard, Drew Holiday at ang umuusbong na bagong star ng Blazers ngayon na si Deni Avdija na siya mismo nagbuhat sa kanila papuntang playoffs last season. Kaya sa video natin ngayon, himayin natin ang nangyaring trade na ito mga idol. Bakit binitawan ng Memphis ang kanilang star player na si Ja Morant? Hanggang saan makakarating ang Portland Trail Blazers ngayong season kasama si Ja? Ano pa kaya ang kaya niyang ibigay sa koponan? Magiging fit kaya siya sa sistema nila? At ang pinakamalaking tanong, aasahan ba natin na magiging legit contender sila this season? Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, formal na nagkasundo ang Memphis Grizzlies at Portland Trail Blazers sa isang massive blockbuster trade na nagpadala sa two-time All-Star na si Ja Morant papuntang Portland. Well, heto ang buong detalye na naging trade mga idol. Nakuha ng Portland si Ja Morant at pinakawalan naman ng Portland si Jeremy Grant at Chris Murray. Para sa Portland mga idol, na hard cap sila sa tax apron dahil sa laki ng kontrata ni Ja. Para naman sa Memphis, nakakuha sila ng salary flexibility na i-dump ang natitirang 87 million obligation kay Ja. Sa side naman ng pera ay pinadala ng Portland si Jeremy Grant na may sahod na 32.2 million next season at ang batang si Chris Murray bilang salary fillers. Isang magandang move dito ng front office ng Portland mga idol ay ang timing nila. Si Ja kasi ay may 15% trade kicker sa kontrakt niya na magdadagdag sana ng 13 million sa sahod niya from 42.2 million to 48.7 million. Pero dahil ipinasok ng Portland ang trade sa tamang window, naiwasan nila ang extra charge na ito mga idol. Well, this is not just about talent acquisition mga idol, isa itong masterclass sa salary cap maneuvering. Ngayon kung mapapansin nyo, walang kahit anong draft pick ang kasama sa trade na ito mga idol. Well, ang kawalan ng draft compensation ay direktang patunay na bumagsak ang trade value ni Ja sa market. Kaya ang malaking tanong, bakit tuluyang sumuko ang Memphis kay Ja? Well, hindi naging pabigla-bigla ang desisyon ng Memphis na ito mga idol. Nagpatong-patong na ang issue at pwedeng hatiin ito sa tatlong pangunahing dahilan. Ang una, serye ng injuries at pagbaba ng produksyon. Kilala si Ja sa kanyang explosive athleticism pero ang playstyle niya na parating inaatake ang rim ay sumira sa katawan niya. Over the last 3 seasons from 2023 hanggang 2026, nakapaglaro lang siya ng 79 out of 246 regular season games mga idol. Last season, 20 games lang bago na-injure mga idol. Bumagsak ang average niya sa 19.5 points per game at ang efficiency niya nasa career low na 41% field goal shooting at 23.5% naman sa 3-point area. Nawalan na ng tiwala ang front office na kaya niyang buhatin ng team nang walang iniindang injury. Pangalawa, mga off-court drama at suspension. Hindi na bago sa atin ang mga controversies ni Morant. Dumana siya ng 8-game at 25-game suspension noong 2023 at 2024 dahil sa gun flashing incident sa social media. Nawalan na siya ng nasa $9 million mga idol na sahod dahil dito at nasira pa ang chemistry ng team. Hindi lang yan, last season naging viral ang pag-aaway nila ng dating head coach na si Tomas Lizalo na nauwi na naman sa 1-game team suspension. Nasira na ng tuluyan ang relasyon ni Ja sa Memphis Grizzlies. Pangatlo mga idol, the Cameron Boozer at Zach Edey era. Nasa full rebuild mode na ang Memphis. Binuwag na nila ang core 4 nung na-trade sina Desmond Bane at Jaren Jackson Jr. Ngayon ang bagong mukha ng prangkisa ay nasa 2026 third overall pick na si Cameron Boozer. Kailangan nila ng sistema na nakaikot kay Boozer at sa center nila si Zach Edey. Sa pagdump nila ng 42.2 million na sahod ni Ja pabor sa contract ni Jeremy Grant, nagkaroon sila ng financial freedom para mag-build sa paligid ng mga batang stars nila ngayon mga idol. Ngayon mga idol, dito tayo sa pinakamasayang part para sa mga Blazers fans. Perfect example ito ng buy low high reward move ng Portland. Pero paano nga ba magwo-work si Ja Morant kasama si Dame at Deni Avdija sa isang court? Alam natin bumalik si Lillard sa Portland on a 3-year 42 million contract para tapusin ang karir niya dito. Kaso sa edad na 36 ngayon mga idol, hindi na pwedeng buhatin ni Dame ang buong opensa. Dito papasok ang halaga ni Ja Morant. Bilang isa sa pinakamabilis na point of attack slasher sa liga, si Ja Morant na ang magiging primary ball handler dahil sa constant rim pressure ni Ja. Aakit siya ng double teams. Ang resulta, mas maraming open spot up looks para kay Dame. Magiging elite off-ball sniper si Lillard na magpapahaba ng karir niya at magpapabawas ng stress sa nagpapagaling niyang Achilles. Ngunit kahit gaano kaganda ang opensa, lumikha ang trade na ito ng massive logjam mga idol sa guard position. Tignan nyo ang lineup ng Portland sa guards: Ja Morant, Damian Lillard, Drew Holiday, Scoot Henderson at Shadon Sharpe. Dalawa lang ang guard positions mga idol, point guard at shooting guard, meaning may 96 minutes lang na available bawat
laro. Paano mo hahatiin yan sa 5 elite high potential players? Ang pinaka-logical na next move para kay GM Joe Cronin ay ipackage sina Scoot Sharp o Drew Holiday para makakuha ng star forward. Umiingay ang pangalan ni Jaylen Brown ng Celtics pero humihingi ang Boston ng 4 na first round picks. Ngayon, sino ang magiging starter nila? Well, base sa current roster ngayon, ganito ang magiging itsura ng starting 5 ng Portland. Ang point guard nila si Ja Morant, primary playmaker and slasher. Shooting guard nila si Damian Lillard, secondary playmaker and off-ball sniper. Ang small forward nila si Deni Avdija, actually point guard forward ito mga idol at pangunahing wing defender. Ang power forward naman si Toumani Camara, hustle player at rebounder na tatakip sa defense ng mga guards. At ang kanilang center position si Donovan Clingan, rim protector at pick and roll big man. Well, bilang point guard si Ja ang magiging pangunahing makina ng opensa mga idol. Sa bilis at pagiging athletic freak niya, siya ang bahala sa pag-atake sa paint at pag-push ng pace ng fast break. Ang presensya niya ang magpaforce sa depensa ng kalaban na magkukulap sa loob. Ang kanyang elite slasher at finisher sa rim ang siguradong magpapausbong sa opensa ng Portland dahil nakatutok ang kalaban sa pag-drive niya. Napakadali para sa kanya makahanap ng kick-out passes para sa mga open shooters mga idol. Pagdating naman sa shooting guard, magiging off-ball sniper si Damian Lillard. Well, sa lineup na ito, hindi na kailangan buhatin pa ni Dame ang buong opensa tulad ng dating ginagawa niya sa Portland dahil kay Ja magiging lethal off-ball threat si Lillard. Isipin nyo ang gravity na dala niya sa half court. Hindi pwedeng iwanan ng defender si Dame sa 3-point line kahit 1 pulgada mga idol. Remember, Hall of Fame level range at clutch shooting itong si Dame. Ang kakayahan niyang tumira mula sa logo ang magbubukas ng napakaluwag na driving lanes para sa mga highlight dunk ni Ja Morant. Sa small forward naman ay ang kanilang rising star na si Deni Avdija. Ang perpektong pandikit sa backcourt na puro opensa mula sa kanyang napakagandang breakout season last year na kung saan nag-average siya ng mahigit 24 points at halos 7 assists per game mga idol. Pinatunayan niya na kaya niya maging elite secondary tertiary playmaker. Ang kanyang strength point forward vision at size kaya niyang dumipensa ng maraming position at mag-initiate ng opensa kapag kailangan ng pahinga ni Morant at Lillard. At pagdating naman sa kanilang power forward ay itong si Toumani Camara. Well, sa isang team na punong-puno ng star power at scoring, kailangan mo ng isang glue guy na walang pakialam sa stats. At yan si Camara mga idol, siya ang sasalo sa mga mabibigat na defensive assignments sa perimeter upang tulungang itago ang defensive liabilities ng dalawang guards. Ang maganda dito kay Camara mga idol ay ang high motor, hustle at rebounding ability niya. Siya ang kukuha ng mga loose balls at gagawa ng lahat ng dirty work na hindi laging nakikita sa backscore pero nagpapanalo ng laro. At syempre ang kanilang sentro ay itong si Donovan Clingan ng pader. Para maging epektibo ang depensa sa labas, kailangan ng solidong anchor sa gitna. Ang 7'2" frame ni Clingan na magbibigay ng peace of mind kina Dame at Ja. Sa opensa, siya ang ultimate lob threat at screen setter ng pick and roll. Ang kanyang elite rim protection at rebounding ang siyang aasahan ng Portland sa kanya mga idol. Sa kanyang sophomore year last season, nagtala siya ng malakas na double-double average, 12.1 points, 11.6 rebounds at may 1.7 blocks per game pa. Siya ang huling linya ng depensa na papatay sa mga umaatake sa rim. So the big question is, hanggang saan aabot ang Portland Trail Blazers this season? Well, kung titignan sa papel, panalo ang Portland sa pag-acquire kay Ja Morant mga idol nang hindi nagbibigay ng first round pick. Ang trio ni Dame, Ja at Deni Avdija ay may potensyal na maging isa sa pinakamalakas na offensive forces sa liga. Pero maraming nakadepende mga idol, lalo na sa kalusugan nila. Kaya pa ba ni Lillard mag-perform sa elite level sa edad niyang 36 gamit ang na-repair na Achilles? Kaya ba ni Ja na iwanan ang pass issues niyan at mag-focus sa pagiging leader? At paano i-resolve ni GM Cronin ang lag jumps sa guard rotation? Kung mabilis makakapag-adjust ang team sa sistema at mananatiling healthy ang core, lehitimong threat ang Portland sa Western Conference mga idol. Hindi na lang sila basta nag-aasam ng play-in spot. Papasok sila ngayon na may solidong armas para bumangga sa mga higante. Para kina Lillard at Morant, ito na ang chance nila para patunayan na kaya nilang manalo ng kampyonato. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa pagkakatrade ni Morant papuntang Portland? Sa tingin nyo, fit ba siya rito?